Isang maulang hapon mga karangkada, silipin natin ang traffic update mula G2 sa MMDA Metro Base. Ang nakita natin sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Show Boulevard. Sa nakita nga natin ang northbound lane, yung sa kanang screen, bumper to bumper ang traffic ngayon. Yung mga galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City. Pag-angat nyo dyan sa may underpass ng show ay bumper to bumper ang traffic habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. At dito naman sa sa southbound lane, nasa left side ng ating mga television screens, nakita natin na mabagal ang galaw ng masakyan habang papalapit dyan sa Mission Underpass at papasok ng Mandaluyong area. Ingat mga motorista, basa ang kalsada. June 1, 2026, Lunes. Isang linggo na lang, back to school na ang mga estudyante. Kaya naman sinimulan na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senator Jinggoy Estrada sumuko na sa CIDG kaugnay ng non-bailable plunder arrest warrant. Sandigan Bayan naglabas din ng warrant laban sa 4 pang akusado. PNP may lead na umano sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa. Non-partisan group naglunsad ng Bantay Senado na layong siguruhing magiging patas ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Bilang ng mga namatay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 12. At puspusang paghahanda para sa nalalapit na pasukan, nagsimula na. Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada matapos isyuhan ng warrant of arrest sa kasong plunder. Nanindigan ang senador na hindi siya magtatago sa Senado at haharapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Sandigan Bayan. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Nina, tinawag ang kalokohan ni Senator Jinggoy Estrada ang mga reklamong kinakaharap niya at sa paratang sa kanya na kumubra siya ng mga pera o pondo mula sa mga flood control projects. Sabi ng senador, mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ang nagsabi na wala siyang budget insertion sa national budget noong 2025. Kinilala pa nga daw ito ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Patunay daw ito at sagot sa mga aligasyon laban sa kanya, kaya bakit daw siya kinasuhan ng ombudsman kahit may patunay na hindi siya damay sa mga pagsingit ng pondo. Iginiit pa ng senador na ilalaban niya ang katotohanan at lilinisin muli ang kanyang pangalan. Isa rin sa binunyag ni Estrada ay ang ilang beses na pag-alok sa kanya na iwanan ng majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Pero hindi daw niya tinanggap at pinanindigan na mananatili sa hanay ng mayorya. Binigyan din rin ito na hindi matitinag sa mga pananakot na natatanggap para bumitaw sa paniniwala niya. Hindi rin daw siya magpapakanlong sa Senado at handang umarap sa mga reklamong graft at plunder na binabato sa kanya. Hindi niya binanggit rin ni Senator Jinggoy Estrada yung dapat daw maging independent ang Senado at hindi daw nadadaan sa kulay o yung pamumulitika lamang para daw hindi maapektuhan yung buong higher chamber. At kanina nga rin ay dumating dito yung abogado naman ni si Attorney Powa, yung abogado ni Vice President Sara Duterte para naman dun sa kanyang pagsagot sa impeachment process o impeachment trial. At sinabi nga rin ito, simple lang, handa silang humarap sa proseso na gagawin sa impeachment trial. Ninya. Okay, so kumusta yung nangyari kanina? Nakita ko si Senator Jinggoy Estrada dyan yan sa Senado, no? Na may mga kasama na si IDG, tama ba? Pati si Senator Alan Peter Cayetano at pati si DILG, Secretary Remulla, John Vic Remulla.
Tama ka dyan, Nina, kanina, mga bandang 2:00 nung mamataan dito si Senator Jinggoy Estrada at nagkaroon pa nga ng press con at doon niya nga sinabi yung kanyang mga hinanaing, pati na rin yung paratang doon sa mga nag-aalok sa kanya. At kasunuran nga niya na ay dumating din dito si DILG Secretary John Vic Rimulya at kinausap nga si Senate President Alan Peter Cayetano regarding doon nga sa pagsuko nitong si Senator Estrada. At kanina doon sa press con ay sinamahan ng mga miyembro ng mayorya, ilang miyembro ng mayorya itong si Senator Jinggoy Estrada doon sa kanyang press con sa pagharap sa media. Pero binasa lamang din kasi ni Senator Estrada yung kanyang statement at hindi na nagbigay ng pahayag. Mga bandang 3:30 nung umalis yung convoy, mga bandang 3:30 to 4 p.m. umalis yung convoy dito sa Senate at nakita pa natin kanina si Secretary John Vic Rimulya na siya yung nag-aayos ng traffic kung paano nga ba yung mangyayari at namataan din natin kanina doon sila mga video na kumaway pa mismo si Senator Estrada mula doon sa sakyan na kanyang kinalalagyan. Pero hindi natin makumpirma kung kasama ba si Senate President Alan Peter Cayetano doon sa sasakyan. Meron lang tayo ilang natanggap particular doon sa impormasyon na yan, Ninya. Oo, so kumusta naman yung demeanor kanina ni Senator Jinggoy? Mukha ba siyang handang harapin itong prosesong ito laban sa kanya? Alam mo niya, hindi nga natitinag itong si Senator Jinggoy Estrada kahit na nung nakaraang linggo pa lamang ay talagang nagkakaroon na ng pagbato sa kanya ng mga aligasyon, especially dun sa una niyang pinagpiyansa nung nakaraang linggo ay ganun pa rin yung katayuan niya. Di siya natitinag at nabanggit nga rin niya kanina na hindi siya, kumbaga, matitinag dito sa mga akusasyon sa kanya, aligasyon sa kanya at sasagutin lahat niyan doon sa korte niya. Alright, JM, last na, no? So ano mangyayari ngayon na sa kanyang pagsuko? Ibig sabihin ba na madedetain siya? Kasi non-bailable ang sa akin, niya, plunder. Tama ba, JM? Yes, niya, ganyan yung magiging proseso dahil nga non-bailable itong plunder, posibleng, yun nga, kaya siya agad na sumuko dahil non-bailable ito, agad siyang ikukulong. Pero yung proseso, dahil nga papunta na sila kanina sa CIDG, ngayon nga nakarating na doon sa mismong area, inaalam pa natin kung ano pa yung mga impormasyon doon sa area at kung ano ba yung gagawin. Pero ang alam nga natin, may mga medical bookings pa at mugshots at ilan pang proseso doon mismo sa CIDG at alam ko magre-return of warrant pa sa Sandigan Bayan at titignan natin kung ngayong araw lahat yan gagawin. Ninya. Okay, isa pa, no, JM, ibang-iba itong nangyaring pagsuko ni Senator Jinggoy sa nangyaring pagtakbo ni Senator Bato. Diba? So ano ang reaksyon ng mga tao dyan, ng media at pati ikaw na rin bilang isang reporter dyan, no, na nagmamasid. Parang itong si Senator Jinggoy ay pinapakita niya na siya, handa niyang harapin yung kanyang mga kaso. Taliwas doon sa nangyaring pagtakbo or pag-iwas ng si Senator Bato na ngayon hindi mahagilap, JM. Actually, niya kanina mas medyo may tension lang na nangyari dito sa Senado pero mas mapayapa kumpara naman nung mga nakaraang linggo nung si Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa yung ahainan sana ng warrant of arrest ng NBI. Sa ngayon kasi ang nangyari, may mga impormasyon lang na nakarating, nasusuko nga daw si Senator Jinggoy Estrada, then nagkaroon ng press con, sinabi niya na hindi siya matitinag at sinamahan pa siya mismo ng mga kapwa niya senador sa mayorya. So ganun yung nangyari. Kumpara dun sa naging insidente dun sa pagtangkang paghahain ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, nagkaroon pa ng takbuhan, nagkaroon pa ng pagkakanlong dito sa Senado. 3 araw pa nga yung ibang media na nagstay dito para lang mabantayan to si Senator Bato. At the end ay yun nga, nakawala rin at nakatakas din. So ibang-iba yung senaryo kanina, mas mabilis at mas kung titignan natin yung itsura ni Senator Jinggoy, handa talaga siyang harapin itong mga kasong kinakaharap niya kumpara dun sa mga nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Pero nauna na nga rin kasing iginiit yan ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkaiba talaga yung sitwasyon nitong kaso ni Senator Jinggoy at Senator Bato. Kasi kay Senator Bato, hindi daw talaga nila kinikilala yung arrest warrant na mula sa ICC dahil nga daw kailangan pa ng local court
court na maglabas pa ng arrest warrant para kilalanin yun at ma-serve dito kay Senator Bato. Pero kay Senator Jinggoy ay Sandigan Bayan na ngayon naglabas, kaya naman agad nila itong in-address at sinamahan pa mismo ng mga miyembro ng senators dito sa Mayorya. Kung sa bagay, JM, hindi naman ito ang first time para kay Senator Jinggoy. Maraming salamat, JM Pineda. At kaugnay na balitang yan sa CIDG, dumiretso si Senator Jinggoy Estrada matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest sa kasong plunder. At live mula sa Camp Crame, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, ano latest dyan? Yes, Jake, kahit malamig ang panahon dahil sa panakanakang ulan, pero naging mainit ang araw na ito matapos pumutok ang balita na may warrant of arrest na itong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na plunder case. Kanina nga, mga pasado alas 4 ng hapon nang dumating ang convoy na lulan si Senator Estrada dito sa Campo Crame na dumiretso sa CIDG headquarters. Naging mahigpit ang seguridad dito kasi may mga kasama tayong mga media kanina na nakipagbunuan para makapanayam sana itong senador at makuha ang kanyang pahayag. Matapos ang nangyaring pag-aresto, ito rin ang nilinaw kanina sa mga nakuha nating detalyeng bahagya kanina sa press conference na pinangunahan ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla, kung saan nilinaw niya na hindi sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada bagamat siya ay inaresto, binasahan ng Miranda rights at sinunod ang tamang proseso. Sinabi ni itong si Secretary Remulla na nagkaroon pa sila ng bahagyang diskusyon rin, pati si Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan muli na namang iminungkahi ng Senate President na huwag arestuhin sa loob ng Senate premises itong senador. Pero hindi o pumalag itong si Secretary Remulla at sinabing natuto na raw sila sa nangyari noong pagtakas nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan naging nagkaroon ng pahintulot mula sa mismong Senate President. Nirerespeto daw nila itong Senate Protective Custody, pero ngayon sa tamang proseso lang sila dadaan, kaya't diniretso na nila ang pag-aresto sa naturang senador na humaharap sa kasong plunder. Kanina rin naging mahigpit kung saan hindi pinapasok yung ilang mga miyembro ng media ng mga pulis dahil mayroong isang bahagi ng salamin ng pintuan ng CIDG ang nabasag dahil nga sa pinilit nating kuhanin ang itong pahayag o ang side naman ni Senator Estrada. Samantala, Jack, kakatapos lang nitong press conference ni Secretary John Vic Remulla at kinumpirma kanina rin ng Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court na sa Quezon City Jail sa Payatas ikukulong itong senador. Matatanda na nakapiit din sa nasabing kulungan si dating Senator Bong Revilla na nahaharap din sa kasong may kaugnayan sa manuwalang flood control projects. At kanina rin kinumpirma nitong si Secretary John Vic Remulla na nandito rin ngayon sa CIDG itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa kaparehong kaso. Pero ito daw si Bonoan ay sumuko sa mga otoridad. Jack? Christian, ganito, linawin lang natin, ano yung tamang term? Sumuko ba siya or inaresto? Nilinaw kanina ni Secretary John Vic Remulla sa press conference dahil maraming nagsasabi o unang pumutok na balita ay sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada, pero sabi pa niya binasahan ng Miranda rights itong senador. Ibig sabihin siya ay inaresto at hindi sumuko. Jack. Okay, isa pa, Christian, kanina kasi sa video sa Senado bago umalis ay kasama niya si Senator Marcoleta and I think si Camille Villar, Senator Camille Villar, pati si Senate President Alan Peter Cayetano. Nandyan din ba sila sa CIDG at sinamahan itong si Senator Jinggoy Estrada? Wala tayong nakitang mga kasama ni Senator Jinggoy Estrada na dumating dito, pero yung mga staff ni Senator Jinggoy Estrada
ay dumating matapos mga ilang oras lang noong dumating dito si Senator Estrada. Dumating na rin yung mga kasamahan niya na nagtatrabaho sa kanya sa Senado, pero wala tayong nakita niya mga kasamahan niya sa majority block ngayon sa Senado. Jack. Okay, maraming salamat, Christian Bascones. Timing ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control, kinwestiyon. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa Senado. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas na mula sa 69% noong Marso, umakyat sa 74% nitong Abril ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ng Vice Presidente ang impeachment trial. 21% ang nagsabi na hindi sila sang-ayon na humarap ang Vice sa impeachment habang 4% ay undecided. Handa na ang House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na dyan ang mga mock trial na kanilang isinasagawa. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan. At makakausap natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay. Kanina nagbigay na ng kanyang sagot si Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Ano na ang susunod nyo na hakbang o ano na ang gagawin ng prosecution team sa update na ito? Kanina kasi, di ba, nagkaroon ng press con ang kanyang spokesperson na si Michael Poa. Well, babasahin lang ho namin yung kabuuan po ng kanya pong sagot. Pero as expected, yung pong mga sagot po na atin na pangalawang Pangulo ay wala akong masyadong pinagkaiba doon sa kanya pong naging tugon sa kanya pong answer sa Kamara. No? So, sasagot po kami within the next 5 days. So, hopefully by next week po ay meron na po kami sagot doon po sa answer ng ating pong pangalawang Pangulo. Opo. Kong Terry, nakita nyo naman yung Senate walkout last week at merong nakikita ng marami na may power struggle dyan sa Senado. Meron bang nakikita kang senyales ito na magiging magulo at magiging highly politicized itong impeachment trial, o are you still expecting a fair and evidence-based trial? Well, hindi naman ho. Mataas naman ho ang pagtitiwala natin na pagka ho nag-reconvene na po yung Senate Impeachment Court, despite yung pong mga usapin po na kinakaharap po ng mga senador mula nung nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ay titingnan pa rin po nila yung pong kabuuan po ng ebidensya at batay sa ebidensya, dokumento at konsensya po nila. Tatanggapin o bubuksan na po kaya sa Senate ang mga bank at tax records ni VP Sara? At gaano katibay at importante ang mga ito? Well, yung pong BIR records, pagpapasyahan namin up until pre-trial kung relevant pa ho ba yan, nabuksan sa Senate impeachment trial. Pero yung pong bank accounts ng ating pong pangalawang Pangulo, malamang isa po yan doon sa mga ipapasabpina ng prosecution. Lalo't higit ay ito po yung mag-confirm nung pong galawan po ng pera sa mga AMLC documents po na meron po tayo. At bilang bahagi po ng prosecution, anong tingin nyo na critical na ebidensya na dapat tutukan ng mga senator judges para hindi kayo ma-technical ng defense? Sa iba't ibang grounds naman ho, meron ho talagang mga pinakamahalagang ebidensya dyan. So halimbawa, doon po sa threats against the president, makikita ho talaga natin na yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo, yung pong pinakamatibay na ebidensya. Sa bahagi naman po ng unexplained wealth, yung pinakamatibay pong ebidensya dyan, yung pong, siyempre, AMLC reports, coupled with yung pong opening of the bank accounts of the Duterte Carpio couple. No? So, yan po yung mga pinahantabayanan po nating mga ebidensya at dokumento pagpasok po ng paglilitis.
At ano po ang stand ninyo sa hirit ni Senator Bato na payagan siyang bumoto virtually or online? Sa tingin mo, ito ba ay legal at katanggap-tanggap gayong sa isang historic impeachment trial or impeachment court? O baka maging delikadong president or president? In fairness po kay Senate President Alan Peter Cayetano, nag-clarify po siya na yung usapin po ng virtual proceedings and voting ay hindi daw po nag-apply sa impeachment court proceedings. No? Ang pagbabago lang daw po ito ay doon po sa proceedings outside of the impeachment. So we will take it as his commitment that ito pong virtual voting will not interfere with yung po normal proceedings po ng Senate impeachment proceedings po natin. Opo, kasi baka ma-delay na naman o baka sabihin ng iba, delaying tactic na naman ito. At kahit na sinabi na forthwith ay inumpisan tapos may mga ganitong klase no, na pagdedebatihan pa, baka tumagal na naman po itong impeachment trial. So hopefully naman naglabas na po yung Senado ng Senate Impeachment Court ng kanila pong trial calendar. So within this month, magkakaroon na po ng after the reply, our reply, yung pong pre-trial submissions at pre-trial conference. At maintain pa rin naman yung July 6 na pagsisimula ko mismo ng paglilitis. At ano po ang masasabi ninyo na base dito sa latest Octa survey? 3 sa bawat 4 na Pinoy ang naniniwala na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Pero mahalaga po talaga yun dahil siyempre, pagpapakita po ito na talagang nakataya po yung mga kababayan ho natin dito sa usapin po ng pagpapanagot. No? So whether or not they support or don't support the Vice President, tingin ko mahalagang proseso para sa mga kababayan po natin. Ito po ang pinagdadaanan ho nating impeachment trial. And kanina po nakita nga natin na however way you look it, whether inaresto o sumuko ba si Senator Jinggoy Estrada na nahaharap sa kasong plunder, paano kaya ito makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara? Baka pag siya ay nakadetena or nakadetain, ay humingi rin siya na payagan na bumoto virtually. Well, we will leave it po siyempre to the Senate no, to make that determination. Pero very focused pa rin naman ho kami doon po sa objective of getting at least 16 votes no, to convict the Vice President. Kasi ang totoo naman po, irrespective of the composition and the current status of the members of the Senate, kailangan pa rin po talaga to convict the Vice President would be 16 votes. No? So, we will just let the processes run its course po on matters that are not related to the impeachment. All right, good luck po. Maraming salamat. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Maraming salamat. Samantala, nakatutok ang House Prosecution Panel sa posibilidad na humiling ng dismissal ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Pero giit ng lead prosecutor, walang basihan sa Senate impeachment rules ang ganitong hakbang. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. So today, as everybody knows, Inihahanda na ng prosecution panel ang kanilang tugon sa sagot ni VP Sara Duterte sa impeachment. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro, kailangang maisumite sa loob ng 5 araw na non-extendable period ang kanilang reply. Matapos ito, inaasahan nilang susunod ang pre-trial conference at trial proper. Kasabay ng paghahandang ito, nilinaw niyang handa ang House prosecutors na harapin at tutulan ang anumang mosyon na maaaring ihain ng depensa para maibasura ang impeachment case bago pa man marinig ang ebidensya. definitely if there will be move or request towards the dismissal of the impeachment complaint, i-oppose namin yun. I said it earlier that the Senate rules on impeachment does not speak about dismissal.
Matatanda ang nagpasaklolo si VP Sara sa Korte Suprema para pigilan ang kanyang trial. Napagdesisyonan ng mga hukom na unconstitutional ang naunang impeachment sa bise. We are here only to represent the interest of the Filipino people, and I believe that this should happen because this is a mandate of transparency and accountability in the Constitution. Ayon kay Luistro, patuloy ang paghahanda ng prosecution panel sa pamamagitan ng workshops, strategy sessions at mock trials. Nakatalaga na rin ang mga lead prosecutor sa bawat artikulo ng impeachment para matiyak ang maayos na presentasyon ng ebidensya kapag nagsimula na ang trial proper. Sa ngayon, naghihintay pa ang prosecution panel ng opisyal na abiso mula sa impeachment court kaugnay ng schedule ng pre-trial conference at trial proper. Bagamat may mga ulat na target itong masimulan sa susunod na linggo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. No-show ang mga majority senator sa sesyon sa Senado ngayong hapon. Ano ang naging epekto nito sa pagpasa ng batas ng Senado? Alamin natin yan mula sa umarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela. Jack, sa mga oras nga na ito ay patuloy pa rin naghihintay ang nasa 11 miyembro ng Senate Minority Bloc dahil hindi pa rin nga nagsisimula ang sesyon. Ito nga ay dahil wala pang quorum. Dapat nga ay kaninang alas 5 ito nagsimula. Para kasi maideklara ang pagkakaroon ng quorum, kailangan ng kalahati ng bilang ng mga senador. So 12 plus 1, so 13 senators ang kailangan para makapag-hold ng quorum. At kaugnay nga nito, kanina ay nagbigay ng maikling pahayag si Senator Mig Zubiri at Senator Francis Pangilinan. At kanila ngang sinabi na handa silang maghintay para lamang matuloy ang sesyon. Dahil nga ilang panukala rin kasi yung dapat nakatakdang talakayin ngayon sa plenaryo. Kasama na dyan yung amendment sana ng Senate Bill number 1511 o ang panukalang magpapatibay sana sa proteksyon ng mga pasyente laban sa hospital detention ng dahil sa kakulangan ng pagbabayad ng hospital bills. Andyan rin sana yung interpellation period ng Senate Bill number 1584 na layunin namang amyendahan ng Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Jack, patuloy nga tayong naghihintay sa mga oras na ito kung matutuloy ba yung sesyon o hindi dahil base na rin sa rules of the Senate, tanging Senate President lamang o Senate President pro tempore lamang ang maaaring magsimula, mag-open at mag-adjourn ng quorum. Ito nga ay unless may pinagbotohan na presiding officer. Pero hindi nga mangyayari ang botohan na yon kung again walang quorum. So sa mga oras na ito, Jack, patuloy tayong naghihintay sa updates kung magkakaroon nga ba ng sesyon ngayong araw o wala. Jack? Angela, tanong lang, kasi tinanong ko kanina kay Christian kung kasama ba si Senate President Alan Peter Cayetano sa krame, pati na rin sila Senator Marcoleta at Senator Camille Villar na nakita ko kasama ni Jinggoy kanina habang papalabas ng Senate premises. Nandyan ba sila ngayon? Kasi wala daw sila sa krame. Jack, sa mga oras na ito, hindi rin natin makumpirma yan. Kanina, ang huling confirmation lang natin ay kasama nga ni Senator Jinggoy, si Senate President Alan Peter Cayetano, papunta nga sa krame, Pero sa mga oras na ito, wala tayong clear confirmation kung nasaan yung ibang majority members. And at the same time, kasi kanina lamang din, share ko lang, na kanina, nagkaroon ng paghihigpit talaga ng security sa loob ng Senado. So, hindi natin masilip yung mga opisina ng mga senadora, mostly particularly majority members sa 5th and 6th floor. Hindi tayo basta-basta makapag-ipot at makumpirma yung kanilang attendance kung nasaan nga sila as of the moment. Pero as far as we know kanina, nung hinatid natin si Senator Jinggoy sa labas ng building, ay nandoon nga yung ilang senador. Kasabay niyan lumabas, sila Senator Amy Marcos, sila Senator Camille Villar, si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang majority members. Jack? And itong sinasabi mong paghihigpit, yung I think naka-restrict kayo sa second floor lang at hindi kayo pwede pumunta doon sa ibang floors. Hindi ito yung normal na procedure dyan sa Senate, tama? Jack, tama yan. Simula nung nangyari yung Senate shooting incident noong May 13, nagkaroon na ng paghihigpit. Pero during yung pagitan ng mga araw na yun, mula May 13 hanggang ngayon na June 1, ay hindi naman ganun nakahigpit. Na-i-explore pa natin or naiikot pa natin yung 5th and 6th floors. Pero kanina, noong nakausap natin yung ilang miyembro ng USAA, ay talagang vehemently, talagang sinasabi nila na kailangan bumaba ng mga miyembro ng media at hindi pwedeng tumambay doon sa 6th floor. In-attempt din natin kasi kanina na tanungin sana kung bakit na-cancel
cancel yung pagbisita sana ni Vietnam President dito sa Senado. Pero hindi natin napuntahan yung opisina na ating pupuntahan dahil nga bawal doon sa 6th floor rather. Jack? Uling tanong na lang, yung hindi natuloy kanina, yung dapat parang courtesy call ng officials nga ng Vietnam government ay may connection ba sa nangyayari dyan na gulo? May binigay ba silang explanation bakit hindi ito natuloy? Jack, wala nga naging opisyal no na what you call this explanation or kumbaga memo tungkol nga doon sa nangyaring hindi pagtuloy ng Vietnam President dito sa Senado. Pero ayon sa ilang report, haka-haka, ugong na bali-balita ay ito nga ay dahil magkakaroon at nagkaroon kanina ng pag-aresto or pagsuko nga ni Senator Jinggoy Estrada sa CIDG dito mismo sa loob ng Senado. So yun lang ay haka-haka lamang yun, Jack, walang confirmed, wala ding statement na opisyal galing sa Senado, pero yun ang nangyari kanina hapon, Jack. Okay, maraming salamat, Angela Babad. Mamaya, hingi namin update kung sakaling tumuloy na yung session. Maraming salamat, Angela. Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na diversionary tactic at questionable ang timing ng investigasyon sa flood control ng Senate Blue Ribbon Subcommittee bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Cashier 3, Bulacan 1st District. Sa Huwebes, June 4, nakatakdang simulan muli ng Senado ang investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects matapos ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan umano ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, magulo ang mga naging pahayag at pagbusisi sa mga flood control projects kaya dapat bantayan ng publiko ang investigasyon ng Senado. Pero para kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, questionable ang biglang pagmamadali ng mga senador sa mayorya sa pagbubukas ng investigasyon sa flood control projects. Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Baka daw kasi diversion tactics ito, lalo pat nasa Senado na ang bola para sa impeachment trial. Tinawag niya rin itong pampagulo. Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So I think those are valid questions that needs to be answered. Trabaho na rin umano ng ombudsman ang mag-imbestiga sa korupsyon sa flood control projects. Sila rin daw ang nagumpisa na magkaso sa mga sangkot sa malawakang korupsyon. Kasama na nga dyan ang ilang mga senador, kaya tanong ni Asidre sa mga kapwa niya mambabatas. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House, and precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa ombudsman. Tutol rin ang mambabatas sa isinusulong ng ilang mga senador na online voting o teleconferencing. Critical daw kasi ang pagboto, lalo na sa impeachment trial. Sa uling survey ng Okta Research, tumaas ang numero ng mga Pilipino na gustong humarap si VP Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya sa Senado. Mula sa 69% noong March, umakyat ito ng 74% ngayong Abril. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng inalabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Alamin nga natin pa ang mga posibleng mangyari kasunod niyan. Makakausap natin sa linya ng telepono si Atty. Mel Santamaria, dating Dean ng FEU Institute of Law. Magandang gabi po, Atty. Mel, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, unang-una, Atty. Mel, no, ito dahil nga kinasuhan ng plunder ito si Senator Jinggoy Estrada, nakuha natin yung balita na suspendido din nga ang kanyang sahod dyan sa Senado. Pero base sa rules ba, pwede rin mismo masuspinde sa pagiging senador itong si Senator Jinggoy? Hindi naman. Sapagkat ang limitasyon lang dyan ay hindi siya
boto, hindi siya makakapag-participate, hindi siya makakapag-debate, wala siyang magagawang substantial ngayon sa legislatura, pati na rin sa impeachment process. Siya lang, matagal lang sinabi at Korte Suprema sa Halosos case, sa Trillanes case, at saka kay De Lima case, na kung ang isang senador o pampublikong tao ay hindi tumataas ang antas o nagkakaroon ng excuse, pareho lang siya ng pangkaraniwang kasong taong nakasuhan. So wala siyang pribilehiyo, kaya hindi siya makakapag-participate. So, pati yan, Attorney Mel, yung sa, tama ba yung rinig ko, pati yung sa impeachment trial, hindi siya makapag-participate at bumoto? Attorney? Hindi na ulit. Attorney, medyo hindi lang maganda yung signal. Ulitin ko lang po yung tanong. Tama po ba yung rinig ko, pati sa makilahok sa impeachment trial at pagboto sa impeachment process ay hindi rin siya makakasali, itong si Senator Jinggoy? Oo, hindi siya makakasali. Wala na talagang aktibong partisipasyon ang magagawa niya. Ngayon, yung mga normal na chairman pa rin siya. Kung saan man siya chairman na committee, okay lang, walang problema yon. Kaya lang yung active participation, sabi ng Korte Suprema, hindi na mangyayari, pinagbabawal na sa kanya. So kahit sa impeachment process, wala na rin. Kaya ako tinanong to, Attorney Mel, pero kasi di ba, meron doon, pag hindi ka sumipot dun sa, sa impeachment trial at nagkaroon ng botohan, pag wala ka doon ay boto yun for acquittal. Tama po ba? So paano mangyari po sa boto po ni Senator Jinggoy? Well, tandaan natin, ang acquittal, ang conviction ay 16 votes. Dapat makakuha ka ng 16 votes for acquittal. Less than 16, 15 lang. Acquittal na yon. Yung 16, yun ang conviction. Less than 16, 15, yun ang acquittal. So ibig sabihin kahit na wala si Senator Jinggoy Estrada diyan sa impeachment proceeding, basta hindi nakakuha ng 16 votes, hindi mako-convict si Sara Duterte. So siguro in terms of the votation, the number of votes sa impeachment, baka wala pang masyadong epekto dahil nga kung yung natitirang 11 intact, hindi talaga makakapag-convict. Oo, ang inaano ko po kasi kung constant na po ba, Attorney, yung 16 na boto na yan, kasi paano kunyari lang, wag naman sana mangyari, pero karamihan sa mga senador nakaharap nga sa maraming kaso, paano kunyari maging 18 na lang sila dahil nga meron na may arrest warrant sa ICC or sa Sandigan Bayan, kunyari lang may senaryo na 18 na lang yung natira, talagang 2/3 pa rin ng 24 ang bibilangin, hindi 2/3 ng natirang 18. Oo, 2/3 kasi yun ang mandato ng ating constitution. Iba ang quorum at iba ang boto ng pagko-convict at pagka-acquit. Kaya nga talagang nagiging komplikado ngayon, Nagiging komplikado because sa pagko-convict at pagka-acquit dapat lahat sila boboto ngayon. Pero sa quorum 13 lang pwede mag-quorum. Pero kung titignan mo yung 13, kung magko-quorum sila sa impeachment, 13 cannot convict, but they can acquit. Diba? Kasi 16 yung 16 yung kailangan sa conviction eh. So yun. So in short, yung architecture ng ating impeachment votation, talagang merong may lihis na pabor sa mga respondents sa inaakusa, sapagkat nga sabi nga ng ating konstitusyon, yun nga, binoto sila ng madla, kaya tinataasan ng antas ng pagtatanggal. So, yun lang ang nakalagay sa ating konstitusyon, dapat 2/3 votes. Okay, huling tanong na lang, Attorney Mel, ano ang reaction nyo? Dahil kanina nga, yung reporter namin sa Senado, sabi hindi sila makapagbuo ng sesyon. Kasi wala naman ngayon ay yung majority. Kung last week nag-walkout ang minority, ngayon wala yung majority. Ano po masasabi nyo? Di ba parang tayong taong bayan naman yung kawawa doon? Kasi wala na maipasang batas dahil doon sa power struggle doon sa Senado. Tama. Yung power struggle sa Senado kasi ang effective bilang ngayon 11-11 tabla. Talagang wala ka makukuha doon. Wala ka mapapasang resolution doon kasi kung lahat yan naatin, kailangan mong majority ulit, So kung 11-11 nasa gitna ang mga botohan, talagang hindi gagalaw, gridlock na talaga. Kaya dapat nasa
Kaya ito yung pinakamahalaga yung role ng Senate President. Normally kasi ang Senate President, basta nagkakaroon na ng tensyon, he transformed himself to a mediator. Ibig sabihin na siya na ang gumagawa ng compromise, in-executive session niya para mahupa yung tension at kinakausap niya lahat-lahat. Pero ngayon, ang nangyayari ngayon, pati ating Senate President talagang palaban So, yan ang nangyayari, gridlock. Kaya madaming nagsasabi ng Senado ngayon talagang parang wala nang pakinabang dahil nga wala silang magagawa. Okay, sige. Naku. Maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Mamaya, antabayanan nga natin yung mga ganap dyan sa Senado. Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat sa iyo. Nanawagan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel III na pag-isipan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbibitiw sa pamumuno sa Senado. Ito'y upang maibalik ang kaayusan at pagkakaisa sa mataas na kapulungan. Ayon kay Pimentel, dapat ipaubaya ni Cayetano ang pwesto sa isang better unifier dahil lumalalim anya ang hidwaan sa pagitan ng mayorya at minorya at naaapektuhan na ang mga trabaho sa Senado. Binigyang diin din niya na dapat irespeto ng mayorya ang karapatan at partisipasyon ng minorya sa mga komite at iba pang proseso ng kapulungan. Inisa-isa ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga dahilan kung bakit nasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangamba siya kung sakaling maupo bilang susunod na presidente si Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Sa isang pelikula ng love story na nauuwi sa hiwalayan ng magkasintahan, madalas panghihinayang ang dulot. Sa totoong buhay, kung nagkakaroon ng hidwaan ng matalik na magkaibigan, madalas mapapaisip na sanay di na lang nagkakilala ng umpisa. Pero sa politika, hindi nagsisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatambal si Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Ang ipinag-aalala lamang nito ay kung si VP Sara ang umupong Pangulo sa susunod na administrasyon. Nagbago raw kasi ang pananaw ng bise na taliwas sa mga plano ng dating unity team. Ang Pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalaga niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin. Ayon kay Castro, sa administrasyong Marcos Jr. lamang nagsimula ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kaya nangangamba ang palasyo na may mabago sa mga polisiyang nasimulan nila sakaling maging presidente si VP Sara dahil magkaiba na umano ang pananaw at polisiya ng dating magkatambal. Bagamat mainit ang usaping politika sa pagitan ng administrasyon at mga Duterte, ani Castro, hindi ito dahilan para hindi batiin si VP Sara sa kanyang kaarawan na salungat sa hindi pagbati ng bise sa Pangulo noong Pasko. So naganda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Dinagsa ng mga estudyante at magulang ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong Lunes. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Ganito ang eksena sa labas ng Batasan Hills National High School sa Quezon City kaninang umaga. Dagsa ng mga estudyante at magulang. Ngayong araw ng Lunes, June 1, ang unang araw ng Brigada Eskwela. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, Abril pa lang ay sinisimula na nila ang paghahanda para sa Brigada Eskwela. 105 classrooms ang kakailanganing matiyak na malinis. Isa sa mga bagay na binigyang pansin nila ang kanilang internet connectivity. Dahil nga kami ay meron kaming blended modality kasi yun yung tinutukan namin na hindi pwedeng bumigay ang aming connectivity. Makikilahok sa kaayusan ng paaralan ang iba't ibang stakeholders, gaya ng Parent Teachers Association, Student Council, ang TUPAD at iba pang public at private groups. Una yung
paglilinis talaga. Nagkaroon po kami ng coordination for the admin at saka ng ating mga parents from other grade level na yun na nga, itong opening natin ng brigada, sama-sama kami. Ayon kay Palisok, isa pa sa mga inaabangan ng paaralan ngayong school year ay ang unang pagsalang ng bagong academic calendar. Mula sa 4 na grading period, magiging 3 terms na lang ito simula ngayong school year. Sa isang term, mayroong 3 blocks. Yung opening block na yun ay yung first week, nandun na po lahat, gagamitin na yung lahat ng orientation. Then pagdating ng instructional block, no disruption of classes na yun. Then magkakaroon ng end of block. Doon naman napapasok yung kanilang, yung may araw program pa, papasok doon, at saka yung wellness break ng bata. Ayon kay Palisok, mukhang mas magiging tutok ang mga estudyante sa bagong sistema na ito. Taon-taon ding inaasahan ng paaralan ang pagtaas ng bilang ng kanilang mga estudyante. Sa ngayon, humigit kumulang 14,000 ang bilang ng mag-aaral dito. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. At heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Isa sa mga masasabing may ibubuga pagdating sa acting ang dating child star na si Jane Oineza. Kasalukuyan siyang napapanood sa series na Love is Never Gone. Kilalanin natin ang karakter niya dito lang sa Joy Hot Exclusives. Sa tuwing may bagong proyekto ang aktresa si Jane Oineza, talaga namang nagmamarka at palaging pinapupurihan ang kanyang pagganap. Ano naman ang aabangan sa kanya sa series na Love is Never Gone? You will love to hate Lara Jean kasi siya ay minsan kakampi mo, minsan kaaway mo. Hindi ka sure kung ano makukuha mo sa kanya. Bata pa lang, artista na si Jane Oineza. Sa pagpili at sa tuwing tumatanggap siya ng project na kanyang gagawin, may mga requirements nga ba si Jane? May proseso nga ba sa pagpili bago niya ito gawin at tanggapin? Una, syempre tinatanong ko kung ano din yung responsibilities ko for the project kasi kailangan nga mabigyan ko ng justice. But at the same time, gusto ko rin na challenge yung sarili ko sa mga projects na nagagampanan ko. Samantala, sa series na Love is Never Gone kung saan bida si Joshua Garcia, madami ang mga muling nabuhay na fans na kung tawagin ay Joe Shane mula sa Pinoy Big Brother All In na season kung saan sila unang nagkasama. Yung mga Joshane, ng mga keepers, and na-happy naman ako kasi ang tagal din nila itong inantay, ang tagal din nilang lagi ko nakikita na nagre-request sila ng project or ng reunion sa amin kasi ang huli namin yung nasan ka ng kailangan kita pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok na at nanonood ng Love is Never Gone on Prime. Every Friday po meron po tayong mga new episodes, so sana po tutukan nyo pa dahil mas umi-intense, mas maraming mga nare-reveal at abangan nyo po, Love is Never Gone. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jai Ho. Monday na Monday, ano? Kaya nga, welcome back. Gusto mo ba yung pagsalubong sa'yo na santambak na storya na naman, di ba? Parang, di mo ba na-miss yan nung wala ka? Hindi. Pares tayo, hindi ko rin na-miss. Hindi ko na-miss ang mga ganyang balita. Pero na-miss ka ng arangkada pa. Pero na-miss ko kayo, of course. Diba? Yung mga ganyang storya, hindi nakaka-miss yan. Yung mga ganyang storya, nakakapanlumo. Oo, nakakapanlumo. Oo. At sana nga po ay magkaayos-ayos naman sila dyan sa Senado. Kawawa naman yung taong bayan. Oo, nagbabayad tayo ng buwis natin, pero hindi sila makapagtrabaho. Oo, puro awayan at mga tampuhan at drama. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.